batiin lang muna natin ang ating mga tagapanood, lalong-lalo na po sa mga taga-Bungabon, Mayor Alan. So, good morning po sa mga taga Santa Rosa, kay Mayor Otep, kay Mayora, tsaka po kay Vice Mayor Ethel sa Laur po, kay Mayor Daus, at saka by Vice Mayor Padilla. So, good morning po sa Natividad po. Galing po kami dito kahapon, Mayor Anita Arocena. So, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon kahapon sa inyong bayan. Pati na rin po sa bayan ng Gabaldon, lalong-lalo na po kay Mayora Tagorda. Sa Palayan po kay Mayora Villanueva. So, good morning po. At batiin ko na rin po ang mga taga-Barangay Barrera, lalong-lalo na po si Cap Chris, saka po si Cap JR, kasama po ang kanyang mga konsihal. So, maraming salamat po sa inyo at isang magandang umaga po. Babatiin ko na rin si Sir J.B. Valdez na nasa Laur ngayon at nanonood. Ganun din po ang pamilya ni Sir Ferdinand Pangilinan, Sir Verong Pangilinan. Good morning po sa inyo. Sir Mel Santos, Sir J.Poy Verde, Sir Nathan, at sa lahat po ng nakikinig sa ating City Health Office staff. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Babatiin ko rin po yung mami ko na lagi po ako tinatanong kung mag-JJ ako dahil nanonood po siya. Tapos i-message siya ng kaibigan niya sa Amerika para daw po panoorin ako. Hello mami. Tapos binabati po mga kaibigan ko si Atty. Eric Claudio, si Atty. Bembor Castillo, si Tito Capulo po, Solid Vergarian, yung kaibigan ko si Milano Grade 1 ako, si Robal Malahas. Binabati ko rin po yung buong Gamma Sigma Pi Fraternity at saka yung Lambda Sigma Pi Sorority. Shout out na rin po sa mga nanonood sa Facebook, kay Haina Samson, Rosie Mahinay, Heidi Pamaran, Carolina Corpus, Patricia Reyes, Roger Moreno, Akira Liag, Aaron Green, Asiana Salvino, Minda Marites, Tea San Miguel, Marilyn Galvez, Keisha Neri, Maria Dablo, Ma'am Laling, Engineer June, Kimberly Luna, kay Ate Lena and Kuya Ross Balino and family. So, good morning po at maraming salamat po sa pakikipanood dito po sa ating programang si J sa Double J. Sir Erong, good morning. Saka po yung Laur Fire Station, si Jamie Valdez, saka po lahat ng kamag-anak namin sa Barrio South, saka sa Sagana. Magandang umaga po. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? You promise not to tell. Closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Listen, do you want to know a secret? You promise not to tell. Closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Listen. Wala na, boss. After How many 39 years? years. Ano? Wala ka ng secret. Wala, boss. Wala. Ba't ka kumanta ng secret? May iba ka. Kasi yung sikreto nga ang pinag-uusapan. Paano mong ibababaro sa mga bata. Sa atin, katotohanan. Sa kanila, hindi na naiintindihan. Ayun, ang tanong kay Christian, paano ibababa sa inyo? Oh. Secret po. Ba't secret? Anong sinasabi mo? Christian, Tulungan mo kami, paano ang tanong, paano mo kami matutulungan na maibaba
sa mga bata na tulad mo? Through social media din po siguro at mahirap na pong bangkatin yung isip ng mga Gen Z sa mga ganyang bagay po. Sa mga informasyon po. Through social media po. So yung mga, sa tingin mo, yung mga reels, yung mga short video clip, so madaling maintindihan ng mga kabataan na katulad mo. Opo. Doon po kasi tutok yung isip ng kabataan ngayon. So, ibig sabihin, wala na tayong sekreto. May bubulgar na. Ay, bubulgar na. Oo. Dahil makakarating na sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga Gen Z, tsaka sa mga millennials natin. So, ilang oras kang humahawak ng cellphone sa isang araw? Mga 24 at kalahati. Sumobre. 4 at kalahati. May utang pa yung araw. So, halos, di ba? 5 to 7 hours po gano'n. Yan talaga. Everyday yan, everyday. Na talagang, Siguro po sa ibang kabataan po, maabot po ng 10. Ganun po. Kasi mahilig pong magpuyat ang mga kabataan yun. talagang, talaga ng social media talaga. Through social media. So bago matulog yan, nakatutok sa cellphone kasi yung mga yan. Kung matutulog na lang, minsan nga nakatulugan na yung cellphone, nagpe-play pa rin doon sa reels na yun, kung ano yung pinapanood nila. Sa totoo naman, Doc Gio, hindi naman cellphone Yung mga bata rito sa Cabanatuan, alam naman na Vergara gumawa ng eskwelahan Tama. Pumapasok sila araw-araw dun Tama. Ilang eskwelahan yung ginawa na bawat barangay ngayon 4th floor. For story. Hindi na rin dapat magdaan sa social media yung kalsada dahil araw-araw doon ka dumadaan. Dinadaan. Taon-taon nilalaparan ni POJ at ni Mayora. Siguro ang talaga lang na medyo bibigyan natin ng tamang impormasyon yung, for example, yung bagong proyekto ni Mayora na Puneraria de Cabanatuan. Hindi naman natin ilalagay sa social media yan sapagkat kuminsan yung dating sa iyo sabi nga ni Mayora, kung si Papa Huega nag-umpisa ng libreng panganganak, ako naman Huega libreng mamatay. Sabi ni Mayora, libre. Tama. Maging practical tayo kasi yung tao, ililibing na lang, problema pa yung panggaso sa ataol. Tama. Pinoproblema ng mga mahihirap, lalo na kahit mayaman. Kung minsan kinapos na nga dun sa namatay yung kamag-anak, nagkagaso sa mga medical expenses, kinapos na yung pera. Yan yung isang malaking tulong na naisipan ni Mayora, yung Puneraria de Cabanatuan, na alam ko matagal nang pinilano ni Mayora pati yung mga embalmer nang galing sa disaster, yung mga empleyado niyan galing din ng City Hall. So yun ang isang breakthrough dun sa panunungkulan ni Mayora Maika. At saka yung rice mill. Rice mill. Hindi naman napupunta talaga sa social media yan. Dito lang sa JJ na babalitaan yan. Tama. At yun pag hindi nag-full operation, hindi naman malalaman ng tao. Yung rice mill, dapat may magpaliwanag sa atin kung paano i-operate yung rice mill na yan, paano makikinabang ang